Sumugo ng ilang militante sa bahay ni Pangulong Noynoy Aquino sa Times Street sa Quezon City para magprotesta. Ngayong International Human Rights Day, kinondena nila ang mga kaso ng political killings at forced disappearances. May news to go si Jay Sabale live. Jay. Howie, naririto tayo ngayon sa Espanya, corner Blumentritt, kung saan nagtitipon-tipon ang iba't ibang militanteng grupo na makikisa nga dito sa International Human Rights Day na magsasagawa ng kilos protesta sa Menjola. Kasama na dyan ang grupo ng Karapatan na kaninang umaga nga ay sumugod sa bahay ni Pangulong Noynoy Aquino. Mahigit 300 miyembro ng militanteng grupong Karapatan Southern Tagalog Chapter ang nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng bahay ni Pangulong Noynoy Aquino sa Times Street, Quezon City. Napasok nila ang barikada ng mga pulis sa may bitbit na truck na nagsisilbing stage at sound system. Ang malaking effigy ni Noynoy, tangking minamaneho ng Amerikano kung saan ang barrel ay wrecking ball. Nag-spray paint din sila sa harap ng kalsada, sa harap mismo ng bahay ni Pangulo. Nagsagawa rin sila ng munting sayaw sa harap ng bahay. Ang kanilang pagkilos ay paggunita din sa ika-65 International Human Rights or 65th International Human Rights Days. Ngayon, sa kanilang talaan, sa Southern Tagalog pa lamang ay meron na raw 21 political killings, 59 political prisoners at 4 na forced disappearances. Ang pinakahuli raw na nawala ay si Benjamin Villemo noong August 27 sa Dasmariñas, Cavite. Kaya kami narito upang singilin si Noynoy Aquino sa kanyang pagiging berdugo sa karapatan at hustisya ng mamayan. Kontrolado pa rin naman dito. So, first layer lang yon, yung second layer dito sa mismo sa may gate. At so far okay naman. Andun yung pulis natin kanina. Medyo marami lang sila kumpara sa nandito yung pulis ngayon, kanya nga nag-augment tayo. Okay, sa ngayon, nandito nga tayo ulit sa Blumentritt, corner, Espanya. Makikita ninyo, hinahanda na nila yung effigy na gagamitin nila sa Menjola. Ang kanilang konsepto daw ay ginawa nilang mechanical si Pinoy kung saan nakasuot ito ng headset na may American flag. Ang ibig sabihin daw nito ay dahil sa Amerikano lamang nakikinig si Pangulong Noynoy Aquino at kaya naman siya naging mechanical dahil imbis daw na solusyonan ang mga nangyaring trahedya lately ay nagiging mas worse para ito at wala daw ginagawang maayos. At sa likuran nito, kung inyong makikita naman, hinahanda na rin nila yung truck na stage na kanilang gagamitin sa protesta na gagawin sa Menjola na nakatakdang gawin alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Howie. Maraming salamat, Jay Sabale.